as much as possible, uh, on time, they will receive their salaries. And kung ano man yung naging problema nila sa kanilang duty, we see to it that this immediate action in our part para kung ano man yung problema, makasagot. So ngayon, di ba, kuya, kung papasok ko ng security term sa inyo, sa ahensya nyo, ano po ba yung requirements nyo bilang kayo pong presidente o namumuno? Apo, ang requirements lang po ay kung sa mga bagong gusto pumasok sa security industry, pumunta kayo sa amin. Ang kailangan nyo lamang po na i-present ay una, kumuha kayo mag-secure kayo ng National Police Clearance at yung barangay clearance, birth certificate, at pwede na rin po yung diploma. So diploma is okay na siya. Kung college naman, college diploma. And transcriber. Kuya, nang tanong ko, balik tayo sa ano, nung nag-aaral ka, di ba security guard ka? Opo. Paano po ginagawa nyo? Siyempre, alam nyo naman pag nag-aaral ka, di ba? Lalo na criminology, more on laws din yan, di ba? Yes, sir. Tapos two years kayo sa College of Law. Paano pong, halimbawa, di ba nagka-conflict sa oras, ano pong ginagawa nyo? Yes, sir. Kailangan talaga ng time management. Nung panahon na po yun, duty ako sa gabi, 11 o'clock ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga. Then, pag off ko, diretso ako ng school. 8 to 3 p.m. naman ang klase ko. So, walang tulog. Mahirap. Saan pong college yan? Sa Philippine College of Criminology. Sa Kaynila. Opo. Mahirap, pero yun nga po, meron akong pangarap sa buhay na kailangan kong makaalpas dun sa kahirapan. And the only way na nakita ko na solusyon to reach my goal is to study. So, ang ginagawa ko is aral sa umaga, then konting tulong, duty naman, pag may pagkakatulong, nagbabasa ako. So, daily, nagbabasa talaga ako. Para din, kasi kailangan tulungan ng sarili. Kasi kaya lang ang bentahan ng security guard kasi pwede ka magbasa-basa, di ba? Kahit paano, Kahit may simpleng, may basa ka lalo na, makasend ka na sa isang bodega, basa-basa ka ng ano. Parang yung kasang kilala kong formula, dati siyang security guard yan, ngayon, lawyer na yun. Talagang doon siya, ginawa niyang duty pang gabi siya. Opo. Parang doon siya nag-aaral sa gabi. Pagdating ng umaga, pahinga. Pagdating ng hapon, pasok. Parang 10 o'clock siya pababa. Tuloy po bawal pong, bawal pong magbabasa habang nag-duty. Kailang medyo diskarte lang konti. Kasi you need to be alert. Because the presence of the guard serves as a crime deterrence. So kung wala ka na sa focus, hindi na deterrence yung purpose. Yung halimbawa, sa bangko, nasulog sila ng ano, di ba? Siguro po. Ngayon, nasa loob na tapos nakalak. May mga ganun. Doon siya nag-alak. Kasi mahirap din. Kaya lang ngayon, hindi na meron ng CCTV nung araw, di pa uso. Oo, nung panahon ako, Wala akong CCTV. Natalak ngayon na everything is recorded. So, maliban po sa meron kang agency, meron po kayong asosasyon. Ano po yung asosasyon yun? Yes, sir. Meron kayong association. Ako po yung founder ng ACOSICU. Ang ACOSICU po, ito po yung organization ng mga security guards. Ang mga member ko dito yung mga bodyguards din, of course, security personnel across the country. May mga chapters po tayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano ba yung mission, objectives ito? Ang vision talaga ng ACOSICU is to help one another. Parang brother din doon siya. Kasi, yun nga, to professionalize the security personnel. Para, yun, matulungan ang bawat isa. Kasi nakita ko kasi na sa experience ko, maraming mga bagay na wala sa security. So, kung nagkaroon ng kaso, dampot. Tapos, mabawa yung iba, yung sahod. Maraming hindi binibigay yung tamang pasahod. Tamang benepisyo. Kailan lang meron na nag-trending, security guard na tungkol sa bata na Opo. ano pong basta yun? Nag-viral po siya, no? Napanood ko po yun.
Ang actually yung guard naman ay nautusan. That's an order talaga. Order sa taas. Taas siya. Sumunod siya, nagkaroon na ng konting problema sa implementation. Siguro sa pagkainis na rin, dahil lumalaban yung bata, hindi naman talaga sadyang gawin yun eh. Parang, parang, ano lang, hawi lang ng konti. Hindi naman talaga niya, wala siyang interest na nasaktan o yung bata. Medyo violent. Actually, yung hindi na po bata ngayon. 22 years old na yata siya. Yes, sir. Na lumabas na nang-scam lang siya. Ginagamit niya yung uniform para mapagkama ng bata. Ay, ganun nga po ba yung subsequent mga videos, ganun yung narinig ko na eh. Kaya kawawa ng security guard. Opo, ang sabi ko nga, the immediate action is to relieve him. And kasi gano'n talaga minsan naman. Hindi lang naman, lilipat lang naman yan, di ba? Sana, ganun mailipat na. Kasi kawawa rin yung pamilya. Si Wala guards. naman yun. Kaya nagtitinda ng nalaman nila na sabihin na ginagamit lang pa ng uniform nila. Oo, Pero hindi naman siya estudyante. Kasi 22 years old na siya. Nakakalungkot nga. Tapos, ang problema doon, yung nagkinampihan ng mga tao, dahil nakita nila si Corta, gano'n ang ginawa, katulad ng kasama ko, nag-comment, patanggal na yan. Sabi ko talaga. Opo, Ano mo ba nangyari dyan? Putol yan. kami rin kasi nagbibigay ng opinion sa maliit na portion ng clip Clip, opo. ng video. Pero, in fact, hindi ako talaga alam kung ano yung totoong pangyayari. Bagamat ganun man, siyempre po, the immediate Isip lang. is mali yung nagawa. Kung papansin mo talaga po, medyo mali yung implementation lang. Yung implementation lang ng pagsita. Kasi medyo may konting force na nasabi. Pero hindi talaga, sa tingin, hindi gusto nang gawin yun eh. Sobrang inis na rin siguro ng ating... Kasi nahataw siya ng bata. Ayun pa, oo. Ayun po yung mga pangyayari. Kaya, siguro, dapat din talaga na kaya nga po ko ay offer free trainings to professional security industry. Yung mga tao natin ay mas pabigyan pa ng deeper knowledge doon sa pakikitungo sa mga bata o mga whoever they are. At yung customer service at yung firm na pag sinabi yung enforcement ng policy ay firm nilang nasasabi at may paliwanag ng maayos. Kasi kahit bata man yan o matanda ay dapat maayos pa rin na pag-usap. Kasi minsan ang problema sa ating mga security guard, tapos pababayaan naman ng security agency. Kaya tama-tama itong ako secure. Opo, ang concern ko talaga is to help these people. Kasi nga, napakarami po kasi ng trabaho inaatan sa security. At napakalaki rin ng expectation natin sa security. Ano nga ba ang qualification ng security? Sa isang graduate, pwede na. Ano ba yung sinasaksak nating kaalaman sa kanila? Napakarami po nating sinasaksak na kaalaman sa kanila. So, kasi parang silang paramilitary na rin. Opo. Kaya nga po, magagaling ating mga security personnel ngayon eh. Kasi talagang tuloy-tuloy yung kanilang pag-aaral din para maging efficient sila sa service na binibigay nila sa kanilang kliyente. Yun po. So, maliban po ito, ano po pa yung pinagkakaroon? Ito po yung iba pang samahan po na pinabibilangan? Yan. Maliban doon sa security, sa Eagles po. Doon din ako. Ngayon, nasa MMTF din po ako. At mayroon pong mga other groups na mga kaibigan ko na sa mga associations, mga private bodyguards. Sa ngayon po, yung okay naman po kami lahat. Nababalanse namin yung oras namin para sa mga kaibigan namin. Kasi ang purpose naman namin lahat is to help, to serve, to assist the community. Kaya may nagtanong sa akin na yung mga security secure, may plano po bang maging party list po yun, masusunod na panahon? Opo, mayroon tayong future plans for it.
kasama ang mata ng masa task force. Ayan, napakaganda po kasi unang-una po mga pamilyang Pilipino, wala pa po tayong boses ang mga security guard sa Kongreso, di po ba? Opo. Wala pa po. Kaya kailangan siguro, abangan po natin yan sa 2028. Ano? Kasi tapos na yan. Abangan po natin yung mga security guard yan na gustong maging member dito sa Aposikyo. Nandito po si ating buting kuya, si Kuya Tirso. Pag ano mo, pag artista, kuya, baka siguro idol mo ng tatay mo si Tirso Cruz dito. Ito po yan, sir. Kasi kung naging babayan, paano Panora?